Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Mayo-Siyam, 2025. Sa araw na ito ng Mayo-Siyam, habang dahan-dahan mong tinatahak ang masalimuot na enerhiya ng kasalukuyang panahon, isang panibagong pagkakataon ang ibinubukas para sa iyo upang mas mapalalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang araw na ito ay tila isang paanyaya na maging mapagmatsyag at maramdamin, ngunit may sapat na distansya upang makita ang kabuuan ng iyong damdamin ng walang pagkiling. Habang ang emosyon ay tila mas lalong lumalalim at dumarami, hinihikayat kang hayaang ang araw na ito ay dumaloy ng dahan-dahan, na parang agos ng ilog na hindi kailangang pilitin ang direksyon. Ang impluwensya ng enerhiya sa araw na ito ay nagpapahiwatig ng pagsasaalang-alang sa mga relasyon, hindi lamang sa mga romantikong koneksyon kundi sa lahat ng uri ng ugnayan, sa pamilya, kaibigan, katrabaho, at higit sa lahat, sa sarili. Ang mga relasyon ay salamin ng ating panloob na mundo, at sa araw na ito, makikita mo kung paanong ang mga simpleng kilos ng iba ay maaaring magpaalab ng damdamin mo, lalo na ang mga matitinding emosyon gaya ng selos. Ang pagiging Scorpio ay kadalasang naugnay sa tindi ng emosyon, at hindi masama ang makaramdam ng selos, sapagkat bahagi ito ng ating karanasang pantao. Ngunit bago ka umakto batay sa bugso ng damdamin, huminto ka muna, huminga ng malalim, at alalahanin, ang damdamin ay parang alon, dumarating at umaalis, at hindi kailangang sabayan ang bawat hampas nito. Mahalagang tandaan na ang selos ay kadalasang hindi nanggagaling sa labas, kundi sa panloob na pangamba, takot na mawalan, takot na hindi sapat, takot na maikumpara. Sa halip na hayaan mong ang emosyon ay magdikta ng kilos mo, gamitin mo ito bilang paanyaya upang mas kilalanin pa ang sarili mong mga pangangailangan. Ano ba talaga ang pinagmumulan ng selos na ito? Saan ito nanggagaling? Anong takot ang nais nitong ihayag? Sa ganitong paraan, hindi ka na lamang basta tagasalo ng damdamin kundi aktibong kalahok sa iyong sariling proseso ng paghilom at paglago. Habang lumilipas ang mga oras ng araw na ito, maging mapanuri sa kung paanong ang matitinding damdamin ay maaaring maglayo sa iyo sa tunay na katotohanan. Kapag masyado kang nadadala ng bugso ng damdamin, nawawala ang kakayahan mong makakita ng malinaw. Kaya't sa halip na bumigay agad sa mga unang reaksyon, alalahanin mong may kapangyarihan kang huminto, magnilay, at pumili ng ibang tugon. Ang kakayahang ito ang isa sa pinakamahalagang sandata mo bilang isang Scorpio. Ang kakayahang kilalanin ang lalim ng iyong damdamin, ngunit hindi mawalan ng direksyon. Sa simpleng pagsinghot ng hangin, sa mahinhing pag-inom ng tubig, maaari mong paalalahanan ang iyong sarili na ang emosyon ay hindi kailangang maging hadlang, bagkus, maaari itong maging tulay tungo sa mas malalim na pagkaunawa. Sa araw na ito, mahalagang manatiling hydrated, simple ngunit makapangyarihan. Ang tubig ay hindi lamang pangkatawan kundi maaaring maging simbolo ng iyong panloob na balanse. Sa bawat lagok ng tubig, isipin mo na ikaw ay binabalot ng kapanatagan, nililinis ng kabutihang loob, at muling ikinokonekta sa sarili mong sentro. Ang simbolismo ng tubig ay hindi matatawaran sa konteksto ng emosyonal na paglilinis. Kapag ang damdamin mo ay tila naglalabo-labo at hindi mo na maintindihan kung ano ang totoo at alin ang ilusyon, hayaang ang tubig ay maging paalala ng kalinawan. Maaari mong gawin itong isang ritual, sa bawat pag-inom, maglaan ng ilang segundo upang isentro ang sarili. Damhin ang presensya mo sa kasalukuyan. Minsan, ang simpleng pagkilala sa kasalukuyan ay sapat na upang mapawi ang bigat ng mga damdamin. Sa araw na ito, malabnaw ang mga hangganan sa pagitan ng panlabas at panloob na mundo. Maaari kang makaramdam ng hilahil, parang hinihila sa iba't ibang direksyon, parang napapagitnaan ng mga puwersang hindi mo maipaliwanag. Ngunit tandaan mo, kahit sa gitna ng kaguluhan, may kakayahan kang manatiling nakatindig. Nariyan ang matatag mong pagkatao upang magsilbing ugat, kahit pa ang paligid mo ay tila hindi matiyak. Huwag kang matakot na magpahinga, huminto, at tanungin ang sarili, ano ba ang totoo sa akin sa sandaling ito? Sa kabila ng mga pagbabago at alon ng damdamin, ang araw na ito ay may dalang napakagandang oportunidad para sa pagninilay at personal na pag-unlad.
Sa pagharap mo sa sarili mong emosyon, lalo mong makikilala ang iyong lakas, ang iyong mga hangganan, at ang kakayahan mong magmahal at maunawaan, hindi lamang ang iba, kundi lalo na ang iyong sarili. Ito ay hindi panahon ng pagtalikod sa nararamdaman, kundi panahon ng pagsalubong at pagtanggap sa bawat bahagi mo, kahit pa sa mga bahagi mong madalas mong tinatanggihan. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay kulay berde, simbolo ng paghilom, kasaganahan, at kalikasan. Isuot mo ito o isama man lang sa paligid mo upang mapanatili ang enerhiya ng panibagong simula at kapanatagan. Ang maswerteng numero mo ngayon ay 5 at 11. Isipin mong ito ay mga gabay na numero, mga paalala na kahit sa gitna ng emosyonal na lambak, may daan palabas patungo sa liwanag. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pagsusulat. Isulat mo ang iyong nararamdaman kahit walang balak na ipabasa sa iba. Sa bawat salitang iyong ilalagay sa papel, mas maiintindihan mo ang kabuuan ng nararamdaman mo at doon magsisimula ang proseso ng paglilinaw. Ang payo ko para sa iyo ngayon ay ito, huwag mong itulak ang damdamin mo sa gilid. Huwag mong pilitin ang sarili mong huwag makaramdam ng selos, lungkot o takot. Sa halip, pakinggan mo ang mga ito. Saan sila nanggaling? Ano ang nais nilang ituro sa iyo? Sa ganitong paraan, ang bawat emosyon ay nagiging guro at ikaw, bilang mag-aaral ng sariling puso, ay unti-unting natututo ng mas malalim na pag-unawa at malasakit. Tandaan mong ang tunay na lakas ay hindi ang kakayahang huwag maramdaman, kundi ang kakayahang harapin ang nararamdaman ng may katapangan at pagkalinga. Sa pagtatapos ng araw na ito, hayaang ang katahimikan ang maghatid sa iyo ng aliwalas. Ipatong mo ang iyong kamay sa dibdib, pumikit, at sabihin sa sarili, ligtas ako. Kalmado ako. Pinipili kong magmahal. At sa pagpikit mong iyon, damhin mo na hindi ka nag-iisa. Ang buong universo ay kakampi mo sa bawat hakbang mo patungo sa mas makabuluhang bersyon ng iyong sarili. Magpahinga ka, Scorpio. Karapat-dapat kang mahalin ng iba at higit sa lahat ng iyong sarili. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.